Dito ngayon maghihiwalay. Dito ngayon natin masiseparate ang mga mahihinang kabataan at yung mga batang hindi pa malakas pero gustong lumakas. Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, weak na nga ba ang kabataan ngayon? Bad boy shake a kill, ako 10 toes down. Ay pare, para hindi ka maging weak, no? Mga perfumes natin na mga katulong sa daily life mo, available sa TikTok shop. Go ahead, check it out. Link nasa description. So, kung gusto ninyong pag-usapan natin mga problema ninyo sa buhay, go ahead, message me sa Facebook. Kung hindi natin dito pag-uusapan yan, doon natin yan sa anti-support pag-uusapan. Dito natin mapapatunayan kung weak nga ba ang mga kabataan ngayon. Good day, Boss Josh. I'm 17 years old. Oh, di ba? 17 years old, pare. This is considered, I think, Gen Z. Right? And galing akong broke days. And lagi akong naikinig sa'yo, thanks, kasi tinapik ako ng katotohanan. Buti mas maaga akong nalaman yung mga bagay na to. Ang cringe. Nagbeg ako sa babae dahil in-stop niya yung talking stage. And nalaman ko, pinagpalit lang pala ako sa kaklase niya. I'm grade 11. Bata pa talaga to, pre. And 1 month lang naman yun. Pero lagi kaming nagkikita, pero patago. Kaya pala gusto laging may hoodie. Dun palang may kutob na ako. And gusto niya gabi and lagi kaming naghahalikan. Pinapakita ko kasi sa kanya lang umiikot oras ko kasi wala akong ibang gusto kundi laging kasama siya. Ganito rin naman ako nung bata ako. Yun, parang pag may babae ka, yan kasi ang sabi ko nga sa mga previous video o sa mga podcast na inatenan ko. Naniniwala talaga ako na ang goal ng isang lalaki, lalo ng pagbata, magkaroon ng girlfriend. Yan ang number 1 goal natin. No, ang magka-girlfriend lang. Kaya once na magka-girlfriend tayo at a young age, hindi talaga naiiwasan na sa kanya talaga umikot yung mundo natin. Hindi talaga maiwasan yan, dadaan sa isang lalaki talaga yan. And importante din talaga na ma-heartbroken ka, bata ka pa lang, para malaman mo yung realidad ng buhay, no? At para magising ka. Ang magde-define naman talaga sa'yo bilang lalaki, hindi yung ginawa mo, or hindi yung kamalian mo. Ano yung ginawa mo, solusyon dun sa maling ginawa mo. Yun ang magde-define sa'yo bilang lalaki. Right? Iiyak ka ba? Magmumukmuk? Magdi-delete ng sarili? O harapin yung problema na yun at mag-move on. Sobra akong nasaktan, and now ko lang ma-experience yun. I know na bata pa naman ako, pero it hurts and emotional kasi ako eh. Yun lang ang katangahan. I understand again. Bata ka, emotional ka, normal. Normal sa bata ang maging emotional. Yan lang talaga ang alam mo eh. From our early stage, from baby to a toddler, lahat yan, emosyon ang nagpapaandar sa bata. Paano malalaman ng magulang na gutom ka na? Iiyak ka. Paano malalaman ng nanay, magulang na inaantok ka na? Iiyak ka. Emotion. Yun ang foundation ng isang tao eh. Emosyon talaga. Now, are you gonna stick from being emotional? Yun ang tanong. Di ba? So, yun. Emotional kasi ako eh. Yun ang katangahan. And now, 2 months naman na wala na, iniiyakan ko pa ang cringe. Natatawa ako sa mga ginawa ko, nagmamakaawa pa ako. Buti na lang, sa'yo na ako dumiretso. Salamat sa inyo, mga nasa men empowerment, bumukas isip ko. Hindi pala talaga totoo ang pantasya at mga delusional na yan. Tinapik ako ng realidad. Thanks talaga na maaga ko nalaman yung ganito kahit ganun lang yung na-experience ko. Dito ngayon maghihiwalay. Dito ngayon natin masiseparate ang mga mahihinang kabataan at yung mga batang hindi pa malakas pero gustong lumakas. Biruin mo, at your young age, pre, no, 17, hindi ka na bad trip dun sa mga pinagsasabi namin. At yun ang rason kung bakit maraming kabataan ang mahina ngayon. Binibigyan mo ng advice, nagagalit pa. Hindi daw ina-affirm yung nararamdaman nila.
Well, while you, alam ko, nasaktan ka sa mga pinagsasabi namin, tinanggap mo. Yun ang pinagkaiba ng mahina sa gustong lumakas. Ang tanggapin ang mapait na katotohanan at hindi magstay sa masarap na kasinungalingan. Kaya mas marami kaming basher kaysa sa mga followers. Hindi naman na dumadagdag yung following ko. Nagsistay lang, paunti-unti lang dumadagdag. Kasi mas marami talaga mahihina talagang kabataan ngayon. Mas maraming gustong mag-bash sa amin. Pero ano ba ang gusto lang namin? Gusto lang namin teka, may way. Hindi mo kailangan magstay sa pagiging mahina. May way para lumakas. Hindi mo kailangan magstay sa pagiging emosyon mo. Trap yan Matatrap ka dyan, malulunod ka dyan, hanggang sa wala nang light, wala ka nang liwanag na makita kasi malulunod ka na hanggang sa gusto mo nang ano na lang ang gagawin mong solusyon? Ang i-delete na lang ang sarili mo. Factual na to. Meron ng mga studies, mga Gen Z ngayon, mahilig kayo gumamit ng technologies. Use ChatGPT. I-search ninyo. Is generation nowadays are weak. Hindi ka didiretsohin ni ChatGPT. Sasabihin ni ChatGPT, not directly weak, but mas tumaas ang self-delete rate ngayon, mas dumami ang may mental issues na kabataan ngayon. Why? Sige, mamaya pag-usapan natin. Maaga ko naman nalaman ganito kahit ganun lang ang experience ko. Alam ko na gagawin ko dahil sa'yo. Kahit bata pa ako, matalino naman ako when it comes to academia, which is good. But I realized na di ka dapat matalino lang sa pag-aaral. Dapat sa lahat ng aspect ng buhay. Galing! Di ba? Alam mo, pagka nakakabasa ako ng ganito, dito ko nakikita yung napapatunayan yung purpose ko bilang content creator dito sa social media, pre. Salamat, Boss Josh. No? Sana magawa ng vid sa YouTube. Subscriber mo ko mula nung mabroke ako. Di ba? So, shoutout sa'yo, pare. And I'm happy na nakatulong ako sa pang-araw-araw mong buhay. No? At dahil sa'yo, mas natuwa ako na pagpatuloy itong ginagawa ko na. Kasi, one of the reason why kids nowadays are weak, no? Again, hindi ko lang to sinasabi. Okay? May mga statistics na talaga. So, totoo talaga na weak ang kabataan ngayon. One of the reason why is social media. Di ba? Kung titignan nyo sa research, malaki ang impact ng social media. Ang trabaho ng social media ngayon ay hindi ka pagalingin. Okay? Ang trabaho ng social media ngayon ay ang mag-stick ka sa social media, ang gamitin yung platform nila, okay, para for revenues, for advertisement. O paano nila gagawin yung ganong trap na yon? Ang i-affirm yung nararamdaman mo, ang bigyan ka ng mga comfort lies para mag-rely ka lang at umasa ka lang sa social media. Kaya dumami ang batang weak ngayon. Because kukonti ang ganitong klaseng content na sabihin sa'yo, hindi, lumabas ka. Huwag ka mag-social media. Lumabas ka. Mag-workout ka. Makipag-socialize ka. Mag-sports ka. Kukonti ang ganito. Mas marami ang content dyan, no? Na ang sasabihin, hindi, okay lang yung nararamdaman mo. Acknowledge it. And then walang rason. Pansinin nyo rin sa social media, sino ang maraming followers? Yung mga ganong klaseng content because that's their way. No? Ganyan gumalaw ang system, ganyan gumalaw ang matrix para mag-rely ka lang sa social media. Ang i-affirm, ang i-acknowledge yung feelings mo para hindi ka gumaling. Kasi itong sasabihin namin, gagaling ka rito, hindi ka magre-rely sa social media, ilalabas ka rito Mababawasan yung screen time mo Di ba? Nood ka saglit ng video ko, labas ka. Hindi ko sinasabing i-affirm yung feelings mo. Ang kailangan mong gawin, alisin yan. Number 2, kung bakit humihina ang kabataan ngayon is because of awareness. Okay? Awareness. Bakit naman naging mali ang awareness? Ang kabataan ngayon masyado nang aware sa maraming bagay na hindi naman dapat nang bigyan ng awareness. It will only lead you to things na wala ka namang control. At pag pinipilit mong maging aware sa bagay na wala kang control at wala kang maibabago doon sa bagay na yun, sakit ng puso, sakit ng isip ang kahinatnan mo.
Masyadong aware sa mga bagay-bagay na ang dapat mong mag-focus awareness sa sarili mo. Aware ka nga sa gera doon, aware ka nga sa social issues doon. Aware ka ba sa kailangan mo sa sarili mo? Ang daming distraction, ang daming awareness. Naniniwala nga ako pare, ang awareness parang horror story yan. Alam, for sure naman, nanonood kayo ng mga horror movies. Anong nararamdaman mo pagkatapos mong manood ng isang horror movie? Takot ka na, di ba? Natatakot ka kahit wala namang multo. Manood ka ng The Ring. Oh. Anong nangyari pagkatapos mo manood ng The Ring? Natatakot ka na pagka nagsastatic yung TV. The Ring! Yeah? Ganon ang awareness eh. Ang awareness sometimes trap yan eh. Nagiging aware ka, okay, may alam ka na, but napo-point out mo ngayon yung mga bagay na wala ka naman. Nung lumaganap ang mental health awareness sa social media, doon din tumaas ang mental health issue ng mga kabataan dahil na pinpoint nila, alin doon, nag-self-diagnose. Pero pag sabihin namin na wala kang ganyan, kulang ka lang sa labas, kulang ka lang sa socialization, kulang ka lang sa working out, kulang ka lang sa sunlight, lumabas ka. Kami pa ang masama niyan. Di ba? Yan ang majority ng kabataan ngayon kasi. Di ba? Ang magalit sa mga tao na magsasabi sa iyo ng katotohanan. Pero kaya kudos sa mga ganitong klase ng bata na imbis na ma-bad trip sa sinasabi namin, tinanggap. Kaya yun ang purpose. Yun ang purpose ng channel ko. Yun ang purpose ng Anti-Supot Podcast. Ang matulungan yung mga ganitong bata. Na yung heartbreak na yan, yung mga nararamdaman mo ngayon, temporary lang yun. May mga kailangan ka lang gawin. Yung mga nararamdaman mong negative, that's your mind, that's your body telling you na may kailangan kang i-fix. At hindi way ang mag-ganon. Wag na ninyong ilagay sa isip nyo yan. Nakakalungkot nga. Isa pa to sa kinakalungkot ko na merong content creator ang nag-delete sa sarili niya. Parang sinelebrate pa ng media. Pinakita pa na ganito, ganyan. Nagiging aware ngayon yung mga kabataan na may choice pala na ganon. Which is, para sa akin, mali. Dapat hindi na binabalita yung mga ganon. Dahil kawawa yung mga bata magiging aware. May choice pala na ganon. And that's the reason why mas maraming kabataan ngayon ang nagdi-delete. Nung panahon namin, ito na naman. Bakit na naman kukumpara? It all makes sense. Hindi ka aware sa mga bagay na yan. Ang tingin namin doon dati sa pag-self-delete is masama. Kaya wala. Kukunti. Unlike ngayon, na parang sineselebrate pa. Di ba? Kaya, I suggest din, no, na kung meron kayong mga kapatid na lalaki, ano nyo sila sa tamang landas. No? Papanoorin nyo sila ng mga bagay na mas makakatulong sa kanila. Hindi yung ilulubog pa sila sa problema nila. Kudos sa'yo, pare. And keep up the good work. No? Bilang lalaki, kailangan mo talaga maging mas malakas. At i-aim na lampasan yung problema mo. Huwag magpatalo sa problema. Mayroong solusyon. That's it for me. Leave a comment down below kung anong masasabi ninyo. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.